may pagkukulang o pagkakamali ang isang akusado. Pero tingnan naman natin yung pagmamalabis sa pagsiserve ng warrant of arrest. Yung tao at yung kanyang simbahan na hindi naman kilala bilang bayolenteng tao at bayolenteng grupo, padadalang mo ng 2 batalyon sundalo. Ito ay dahil siya at ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience. Ito yung mga nagdadala ng totoong kaganapan sa ating bansa. Subalit hindi natin dapat hayaan ang ganitong malinaw na injustice na ginagawa sa isang Pilipino. Ngayon nga ho, nanariyan ang ating saligang batas. Linalapastangan nila. Imagine ninyo ang buhay nating mga Pilipino kung maano magiging miserable pag hinayaan natin silang lapastanganin ang ating saligang batas. Bakit iba ang trato doon sa akusado ang pangalang Pastor Kibuloy kumpara doon sa tao na inakusahan na pilit pinatatahimik yung resource person ng Senate investigation na ang pangalan ay James Kumar? Hindi ba't kasalanan ding malaki na pakialamanan mo ang Senate investigation at suhulan mo yung resource person at sabihin huwag ka nang maingay. Manahimik ka na lang. At magsabi ka kung ano ang gusto mo o magkano ang gusto mo. Yan ang hinihingi natin sa mga isip. Pantay-pantay na trato sa ilalim ng batas, sa ilalim ng ating saligang batas. 100 DPI talaga. Yan yung ating sinisigaw na walang transparency, walang accountability. Ang gobyerno naghahari-harian at ang tingin sa ating lahat ay kanilang mga tao-tauhan. Tumungo po tayo sa usapin din ng kapayapaan at seguridad. Malinaw sa ating saligang batas, sa Article 2, Section 2 of our Constitution, that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Isinusuka ho natin ayon sa ating saligang batas ang pakikipagdigma. Bawal na bawal po yan. Subalit ngayon ho, ang kasalukuyang administrasyon ay itinala na tayo sa bingit ng digmaan. Kaninong interes pa ba ang isinusulong ng administrasyon ni Marcos? Interes pa ba nating mga Pilipino o ng kanyang mga karansyong Amerikano? Wala ho tayong diferensya sa mga kaibigan nating Amerikano. Nakatulong sila, kasama natin, shoulder to shoulder, nakipagbakbakan, nagbuwis ng buhay, dumanak ang dugo ng Pilipino at Amerikano noong World War II. Subalit hindi po natin interes makipagdigma sa ating kapitbahay na higante at superpower na China. Hindi rin ho inosente ang China. Naririto rin yung ating mga mangingisda. Hindi rin sila inosente at hindi rin sila absuelto. Subalit, war is not an option for us. Hindi tayo mananalo. Hindi natin interes sa digmaan. At malaking kasinungalingan na tayo ay susuportahan all the way ng Amerikano. Malaking kasinungalingan po yan.
ladies and gentlemen, mga minamahal kong kababayan, na dapat nating pakakabantayan. Huwag natin hayaang pakialaman nila at patuloy na lapastanganin ang ating saligang batas. Huwag din tayong manahimik sapagkat sa ating pananahimik, sa gitna ng napakaraming pang-aabusong ginagawa ng abusadong administrasyon ito, ibig sabihin po niyan ay nakikibahagi tayo at sumasang-ayon sa kanilang kalapisan, pang-aabuso at korupsyon. Wala na rin ho tayong seguridad. Compromise na po ang ating security sapagkat bukod sa 5 bases ng ating mga sundalo, nagdagdag pa ng 4 na military base na binigyang access ang mga Amerikano. Bawal din po iyan sapagkat kung inyo pong matatandaan, noong 1991 ay sinipa ng gobyerno ng Pilipino sa ating Senado noon ang base militar ng Amerikano. Binalik po ngayon, hindi lang o isa, hindi 2, kundi 9 na base militar ng Amerikano. Bawal na bawal po yan. Yan ang hinihingi natin sa hakbang ng maisog. Yung pamuno ang may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan at may seguridad. Nakikiusap po ako sa inyo. Alam kong hindi madali ang ating ipinaglalaban. Subalit ito po ay hindi para sa akin, para sa inyo o para sa ating naririto ngayong gabi at sa mga milyong nakakasubaybay sa kanilang social media platform. Ito po ay laban ng bawat Pilipino. Ito po ay laban nating mga Pilipino. Ito po ay interes ng Pilipinas, hindi ng Estados Unidos. Hindi ho natin interes ang digmaan. Maniwala ho kayo. Gawin na po natin na marinig nila ang ating tinig sapagkat mas mahirap pahintuin ang isang digmaang nagsimula na kaysa sa ginagawa nating pigilan ang administrasyon ni Marcos na simula ng digmaan laban sa China. Sa digmaan laban sa China, wala hong mananalo. Ang magiging laman lang ng balita, ilang 100,000 Pilipino ang walang kalaban-labang namatay. Tingnan ho ninyo ang itsura ng Ukraine. Tingnan po ninyo ang kalunos-lunos na larawan ng mga nasa Israel, whether ikay may Palestino o Israel. Makikita ho natin walang panalo sa kahit anong digmaan. Ang kailangan ng Pilipino, hanap buhay, trabaho, negosyo, at pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Hindi ang digmaan ni Marcos, hindi ang korupsyon ng administrasyon, at hindi ang walang justisya na umiiral ngayon sa ating bansa. At ako ho ay nagpunta na rin, hinarap ko yung mga kababayan natin sa iba't ibang lugar. Hinarap ko po yung mga kababayan natin na namirmihan nagtatrabaho sa Hong Kong, Macau, mainland China. Hinarap ko po yung ating mga kababayan sa Amerika. Nagtatag na rin sila na habang maisog sa Amerika. At ako ho, last week ay galing sa Japan. Nagtatag na rin po sila ng habang na maisog dito po sa Tokyo. Nais po nilang ipabot sa inyo ang taus-pusong pakikiisa nila sa hakbang ng maisog Pilipinas. Wala man ho sila dito kasama natin ang pisikal. Sila ho ay nakasubaybay kahit may different time zone, nagpupuyat, gumigising ng maaga para ho makasama tayo. Kaya wag po kayong masisiraan ng loob
sa pagbibingi-bingian, pagbubulag-bulagan at pagiging manhid ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po ang iiwan ko sa inyo. Huwag ho kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa Pilipinas.